ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Magdiwang na po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagdinilayan po natin ngayon ang talinhaga ng Alibugang Anak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo muna sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal,
purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay magmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at animuin ko siya, sasabihin ko sa Kanya, ako po ay ang kasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami, iyo Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanya ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon. At nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yun. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa,
nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Susutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit may ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit na isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpapatay niyo pa at pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Kapatid, ako po si Father Vlad ng CBCP, ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Alam natin na narinig na natin itong istorya ng prodigal son o alibugang anak. Marami ng beses pinaliwanag ito sa atin ng mga pari. Napakaganda po nito at siguro kulang ang isang oras para himayin natin ang mga symbolism ng ating talinhaga. Pagnilayan na lang natin ang tatlong bagay. Ito ay patungkol sa dalawang magkapatid, panganay at bunso. Ang ginawa ng bunso ay kinuha niya ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang ama na hindi naman dapat. Pumunta sa malayong lugar at nilustay niya ang lahat niyang kayamanan. Nagutom at naisip niya na bumalik sa kanyang ama. Nang bumalik ang bunsong anak, ay inako siyang muli ng kanyang ama. Nakita pa nga natin sa Ebanghelyo, tumakbo ang ama upang salubungin siya. Sinabihan pang ibigay sa kanyang pinakamagandang damit.
bigyan siya ng sapin at dapat magsaya. Sa kabilang dako naman, ang panganay na anak. Hindi sumuway, hindi kinuha ang yaman, subalit nagkikimkim ng galit. Ayaw pumasok ng bahay. At ayaw akuin ang kanyang kapatid na nagbalik. Mga kapatid, tatlo ang mga personages dito sa ating istorya. Ang bunsong anak na sa unang tingin natin ay napakasama sapagkat winaldas niya ang lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Napakasama. Siguro kung scale of 1 to 10, ang kasamaan nito sa paningin natin ay 10. On the other hand, yung panganay na anak parang hindi naman suwail. Subalit yun pala ang kanyang galit ay nasa ilalim. Kaya kung ang anak ay lumabas at itinakwil ang kanyang ama, nilustay ang kayamanan, itong panganay ay nilustay niya rin ang pag-ibig ng kanyang ama. Walang nararamdamang pagmamahal sa kanyang ama. Actually po, parehas silang waldas. At ang alibugang anak na ito o ang waldas na itong mga anak ay tayo ito. Tayo ang bunso, tayo ang panganay. Tuwing tayo'y nagwawaldas ng mga biyaya at pag-ibig na binibigay sa atin ng Ama. Tuwing tayo'y nagkakasala, parang kinukutya natin ang Ama at lumalabas tayo sa bahay niya. At nakita natin kung ano ang kalagayan ng bunsong anak. Nagutom at naging hubad. Sapagkat yun ang imahen ng isang tao o natin kung tayo'y lumalabag sa kagustuhan ng ating ama. Nagugutom, nagiging hubad. Pero ang maganda po sa dalawang ito ay napagtanto ng alibugang anak ang kanyang pagkakamali. Kaya bumalik siya. Ang panganay ay hindi. Sapagkat nagkikimkim ng galit at hindi kayang magpatawad. Kaya mga kapatid, ito po ay isang social commentary para sa ating lahat. Alin ba ako dito sa dalawang ito? Sa pagwaldas ko, sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Ako ba yung sa tingin ng iba ay parang kriminal, parang wala nang pag-asa, o tayo yung panganay na akala mo hindi makabali ng kamote, ang bait-bait sa tingin ng iba, pero yun pala, ang kulo ay nasa loob. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang bida dito sa ating talinhaga ay hindi yung bunso o panganay na anak. Sapagkat ang talinhagang ito ay hindi naman talaga patungkol sa kanila. Ito ay patungkol sa ama. Sapagkat sa pamamagitan ng bunso at panganay na mga anak, nakita natin ang walang hanggang habag, ang walang hanggang pagmamahal, ang pagkamaawain ng Diyos Ama. Yung nakita natin ang kanyang reaksyon sa pagbabalik ng bunso,
at kung paano niya inamo ang kanyang panganay. Tunay nga na ang amang ito ay mahabagin at maawain. Hindi nagkikimkim ng galit at super ang kanyang pagmamahal sa kanyang dalawang anak. At yun din ang ugali niya o ang karakter niya para sa ating lahat. Hindi naman sa kanya mahalaga kung tayo yung bunso o tayo yung panganay. Ang mahalaga sa kanya ay andyan yung kanyang dalawang anak. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga nung dalawang anak para sa kanya? Sapagkat nung mawala ang kanyang bunsong anak at alam niyang napakalayo ng kanyang panganay na anak sa kanya, kulang ang kanyang pagiging ama. Kulang. At yun ang Diyos Ama sa atin. Kung lumabas tayo sa bahay ng Ama, naghihintay siya sa ating pagbabalik. Sapagkat may kulang ang kanyang tahanan, may kulang ang kanyang pagkaama kung wala tayo sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ito yung palagi kong pinagninilayan. Alam ko na ilang bilyong tao ang meron tayo ngayon sa mundo. Pero alam niyo ba na ang bawat isa sa atin, ang pinaka-importanting tao sa balat ng lupa. Kaya naman, siguro maintindihan natin na kulang ang kanyang pagiging ama kung hindi tayo bumalik sa kanya, kung hindi tayo makapasok sa kanyang tahanan sa langit. Kaya napakaganda po ng talinhagang ito. Pinapakita niya dito sa atin na hindi importante sa kanya ang ating mga kasalanan kung tayo'y magbabalik loob lang sa kanya. At sa ating pagbabalik, He will embrace us with all His love because heaven will not be complete without the presence of each one of us. Ganun tayo kahalaga sa Diyos Ama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob ang nagagawa ng pag-ibig at tabag sa ating mundo. Pinakikilos tayo upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod at tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa ilalim po ng ating mga puso, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na Poong Nazareno.
Amen. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib at kupupin sa pag-ibig. Manalangin kayo mga Magsitayo kapatid na po ang lahat. upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong inuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming lumikha, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa pagpapasalamat natin sa walanggang awa at habag ng Diyos Ama, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Halina po, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa sa ating mga katabi. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang tao ay nabubuhay sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Ang tao ay nabuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Tayo ay dapat magdiwang sapagkat muling nabuhay ang kapatid mong namatay. Nakabalik siyang tunay pagkatapos na mawalay. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus na buti sa mata ko ay ipinahin. Hinugasan ko ng tubig, kabulagan ko ay naalis. Sa Diyos ako ay nananalig.
sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal sa Panginoong ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw, pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang tao ay nabuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po, magbabasbas na tayo at sa mga dala ninyong mga imahen at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan na aming dala ngayon upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa inyo na aming malwalating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po mga kapatid, mag-pray over na po ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga may sakit at mga karamdaman, pati na po sa mga nanonood sa atin via online. Ilagay po ang iyong kaliwang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagilom o ilagay nyo sa iyong dibdib habang tinataas natin ang ating kanang kamay sa panalangin. Mapagmahal na Ama, narito po kami ngayon sa harapan ng iyong anak, Padre na Jesus Nazareno, nagmamakaawa, nagsusumamo. Pagalingin mo po ang aming mga may sakit.
Hilumin mo ang mga sugat ng aming mga damdamin, ng mga mahal namin sa buhay at miyembro ng aming pamilya, lalong-lalo na hilumin mo ang sugat ng aming bansa ngayon. Pagalingin mo ang mga may cancer sa amin at ang mga nagdaranas ng mga matitinding sakit at karamdaman. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang habag at pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat sa Diyos. Mabuhay ang poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.